Ako po sa salita po ng Panginoon at ang sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by the words that comes from the mouth of God. Hindi lang daw po tayo nabubuhay sa tinapay, ngunit maging sa mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang mga bibig. Kaya hindi lang tayo nabubuhay sa mga material na bagay. Hindi lang tayo nabubuhay sa masarap na paiya, sa masarap na igado. Ano pa? Ngunit kailangan din nating mabuhay sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang buhay natin ay hindi lamang po physical, ngunit meron din pong spiritual. Amen po ba? Kaya kailangan natin ang words of God, dahil ito po ang pagkain ng ating spiritual na buhay. Amen? Kaya ito po yun. Kaya nandito tayo ngayon dahil gusto nating mapakain, gusto nating maging lumakas yung ating buhay spiritual. Hallelujah. Okay, so ang atin pong pag-usapan ngayon ay pakibasa natin, cleansing the key to experiencing God. Ang paglilinis. Yan. Sinong magaling maglinis? Magsabi ng amen. Praise God. Diba? Yan ang expert natin. Kaya lang itong matindi. Master kang maglinis sa bahay ni Senyor. Anong karugtong? Pero sa bahay. Parang hindi kayo marunong maglinis sa loob ng bahay. Delikado. Pero, ay nako po. Kaya kailangan mapabahay man, mapatrabaho man, dapat magaling tayo maglinis. Amen? Mahal. Ang hirap kaya yung marumi yung tinutulugan natin. Di ba? At actually, dito lang tayo masyadong natutong maglinis kaya. Sa Pilipinas, ang alam nating malinis, may tila di aranya pa rin. Malinis na yan ha. Naglinis na ako. Sabi nga nung kararating ni Pastora. Sa Pilipinas, malinis na yan ate. Sabi nung pero mancha-mancha talaga. No? Sa kanila, malinis na yon. Diba? Dati tayo malinis na yun eh. Pero dito, iba pala. Iba yung linis, tapos nagdala tayo ng lihiya. Ano yan? Lihiya o kaya klor. Ha? Hindi na kailangan yan. Sabi pa naman gano'n eh. No? Tapos nung nilinis ni Pastora, nakita nila yung kakaiba. Ganda. Diba? Diba? Ganito dapat maglinis. No? Pero kapag umuwi kayo, huwag namang masyadong senyora. Ha? Baka nakapunta lang sa abroad. Ganon yung mga tao. Nakapunta lang ng abroad. Kaya kung gusto ninyo maglinis na lang kayo, bahala na silang titingin. Amen? Yan. Pero yon. Yan. Cleansing kasi. Cleansing. Kaya alam na natin yung ibig sabihin ng cleansing. Amen po ba? Yan. So, ang paglilinis po ng ating buhay, ang paglilinis po ng ating katawan, alam ko po na walang sino man ang gustong marumi yung katawan. Di ba ba? Wala po sa atin dito ang gustong marumi yung katawan natin o kaya ay dugyot. Akala ko Ilocano lang yung dugyot eh. Nagagamit din nila sa Tagalog yun, di ba? Pero hindi ko alam, baka ibang ibig sabihin sa Tagalog. Oo yata, iba yata. Siya rin. Siya rin. Yung parang na-careless siya, careless sa kanyang katawan. Walang pakialam, di ba? Hindi obligado na mag-toothbrush ka o hindi. Hindi obligado na maligo ka o hindi. Yung mga ganun ba? Yung mga Espanyol, minsan ganun sila eh, di ba? Hindi obligado na naliligo sila araw-araw. Tayo lang. Kaya sabi ng mga Arabo sa Saudi Arabia,
Sabi nila, araw-araw kayo naliligo. Alam nyo, mas mahal yung tubig sa gasolina. Kung pwedeng panligo lang yung gasolina di ba? Hindi nga pwede. Yan. Kasi alam ko mga Pilipino tunay na malilinis. Amen ba? Yan. Kaya salamat sa Lord. So, ang tinutukoy po dito ay yung malinis po yung physical natin at kailangang malinis din po yung ating spiritual. Malinis din yung kalooban. Amen ba? At napakahalaga yon yung malinis po tayo dahil alam mo yung hindi malinis sa spiritual, sa kalooban natin. Kaya ang sabi nila, di ba, kung minsan, tignan mo naman, yung ganun, no? Napakagandang tignan sa labas, ganun, di ba, minsan. Huwag ko nang ituloy. Diba? Pero ang nais ng Lord ay maayos tayo sa labas at maayos sa loob. Walang perfect life, but there is a healthy life. Amen ba? Walang perfect na buhay pero may malinis na buhay. God is not looking for a perfect one, but God is looking for a healthy one. A healthy relationship with God. Why? Because if we have a healthy relationship with God, I believe na we have a healthy relationship with our family. Amen po ba? Ako'y naniniwala, kaya yon yung lagi nating sinasabi, kailangang ayusin natin yung relasyon natin sa Diyos dahil lalong maayos yung relasyon natin sa pamilya natin, sa asawa natin, kung maayos yung relasyon natin kay Lord. Di po ba? Kaya ito po yon. At napakahalaga, ito po ang ating pag-uusap ngayon. So, cleansing is the key to experiencing God. It's not about perfectness, it's not about, di ba, yung talagang pure na pure, but it's about cleansing. At araw-araw, kailangan po nating naglilinis. So, dito po, ito po tayo noon. Noong wala po tayo sa Panginoon, we are dead spiritually. We are lost. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung tama o mali. Gusto kong bumait pero di ko magawa, nandito yon. Kasi you are lost. Ikaw ay ligaw. Di ba? Kahit saan pupunta yung ligaw, kung ano, talagang ligaw. Ngayon, nung nakakilala tayo kay Lord, yan, naging infant tayo, naging, di ba, yung sinasabi nating born again. Born again is not a religion, but nagkaroon tayo ng relasyon sa tunay na Panginoon. Amen ba? Because we know that religion will not save us according to the words of God. Ang tunay na hinahanap sa atin ng Panginoon is yung relasyon natin na tunay sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ako against sa religion. Ang mahalaga ay may relasyon tayo sa Panginoon. At ito po tayo noon, infant. New believer, immature tayo, ito yung immature, ikaw yung laging napapansin, ikaw yung gusto mo, ikaw yung bida. Di ba? Yan, yung I'm immature. Kaya wala, laging ikaw ang tama. Yan, kaya napagkamalian nila na may tama. Kasi pag nag-uusap, ikaw palagi yung tama. Ngayon, na-overcome na naging matured na tayo. Noon gusto mo ikaw ang napapansin. Ngayon, dahil matured ka na, ikaw na ang pumapansin. Amen? Parang naman si pastor, hindi ako mapansin. Ikaw na. Amen? Si leader mo, maraming ginagawa, maraming iniisip. Alam mo ba? Kaya kung hindi ka mapansin ng leader mo, ikaw, nagmamatured ka na. Praise God, nagkakaroon ka ng initiative. Ngayon, hindi ka lang nagmamatured pero naging fisher of men. Hindi ka maging isda dito baka maging. Pero ibig sabihin nito, tayo ay taga-mamalakaya na. Taga-akay na ng mga kaluluwa ng mga tao. Amen.
At hanggang ikaw ay nagtuturo na, purihin ng Diyos. Hindi ka lang nag-aakay na ng mga tao, pero nagtuturo ka na. So, ito po yung goal natin. So, every believer a disciple maker. Hindi lang tayo nandito para makinig, hindi lang tayo nandito para mag-aral, pero isang araw, tatayo ka rin dito. Isang araw, gagamitin ka ng Panginoon. Amen ba? So, ang sabi dito, come, follow me. Jesus said, I will send you out to fish for people. Tinawag tayo ng Lord para gamitin tayo ng Lord sa mga nangangailangan din ng kaligtasan. God call you to be a blessing and to be the salvation ng atin pong mga mahal sa buhay. Kaya may purpose ang Lord sa buhay natin. So tayo po ay darako na po dito, cleansing is the experience to experience God. So pwedeng makitayo po kayo at basahin po natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Joshua 3:5, pakibasa natin. Then purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great among you. Sa Tagalog po, pagkatapos sinabi ni Joshua sa mga tao, linisin niyo ang inyong sarili dahil bukas pakita sa inyo ng Panginoon ang kamanghamanghang mga bagay. So, let's bow our head and pray. Lord, we thank you for your words. Patuloy po na lumalapit kami sa inyo na nagpapakumbaba, nakilang Diyos upang sa ganon, ipaliwanag po ninyo ang mga nais po ninyong dalhin sa amin. Hindi ko po alam kung anong kalagayan ng mga anak po ninyo sa oras na ito, but I know, Lord, alam mo po ninyo ang bawat isa sa amin. Kilala po ninyo. Kaya dalangin ko po na hayaan po nawa ninyo na ang mga salita po ninyo ay mahayag sa aming mga puso, mahayag sa aming mga buhay. At ang bawat isa ay makatanggap, makaranas, Panginoon, ng inyo pong yakap, ng inyo pong haplos sa oras na ito. I believe na hindi aksidente na nandito kami. Lord, I know that it is your will for us to be here upang sa ganon ay makapakinig, upang sa ganon ay masamba ka namin. Dahil ang sabi ng iyong salita, this is the day that the Lord has made. Dahil ang sabi ng iyong salita, God inhabits to the praises of your people. Father God, I pray, bless every one of us. Wala po kayong lalampasan sa oras na ito. Ako'y naniniwala na mayroon kang gagawin sa bawat isa sa amin. Lord, anoint your servant. Have mercy on me. Use me, O God, as a platform, or use me, O God, as a footstool of your words, and your name be glorified alone. I am nothing apart from you. Lord, speak through me. Lord, I pray for revival. I pray, God, for healing. I pray for a miracle, O Lord, and your name be glorified. Bless everyone. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen, amen. Praise God. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Kakaupo na po tayo. Salamat po. At yun, nag-enjoy po ba tayo sa presence ni Lord? Praise God. Salamat sa mga praise team. Salamat sa inyong pagdadala sa atin sa presensya ng Lord. At sa lahat po ng mga naglilinis dito sa church, hindi man namin kayo nakikita, mga gumagawa, nakikita po lahat yan ng Panginoon. Kaya ito pong binasa po natin ay paano po natin maranasan si Lord. Di ba lahat tayo gusto nating maranasan? Di po ba? Do you believe that God is alive? If God is alive, He is alive. Di ba? Buhay nga eh. Kapag buhay, ano ang buhay? Gumagalaw. Kapag buhay, may isip. Kapag buhay, siyempre, mayroon siyang puso. And this is our God. He is a living God. At kailangang maranasan po natin. Pero yun nga po, bago nating maranasan, ang sabi po dito ay cleansing is the key to experience God. Amen? I want to tell you, ang Diyos po ay hindi nanghuhusga. Amen? Ang Diyos po ay hindi nagkukondem. God loves everyone who will come to Him. Kaya alam ho ninyo, alam ho natin na walang perfect, nagkukulang po tayo araw-araw.
May mga nagagawa po tayo, pero ang napakaganda, tayo po ay malaya na nakakalapit sa Panginoon. Dahil tinanggap na po natin siya sa ating mga buhay. At ngayon, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Amen ba? At ang sabi ng awit kanina, araw-araw kasiyahan. Napakaganda na maranasan natin yung kasiyahan na yon dahil tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Ang sabi dito sa Tagalog, pagkatapos sinabi ni Josue sa mga tao, linisin niyo ang inyong sarili dahil bukas ipapakita sa inyo ng Panginoon ang kamanghamanghang mga bagay. So, para pala maranasan natin yung kalinisan, yung kamanghamangha ng Diyos sa buhay natin, magpalinis tayo. Sinabi niya ito kasi ang mga Israel during those days, sila po ay dadaan doon po sa Jordan River. Wow. So, hindi po normal na daanan ang kanilang dadaanan. Alam niyo kung ano yung Jordan? Ilog yun. Kailangan nilang dadaan doon sa tubig. Imposible, no? Kapag si Lord, iba yung yung kaparaanan niya. Ang kaparaanan ng Diyos, di ba? Nung sila Moises, saan sila dumaan? Di ba? Hindi sa bundok. Dumaan sila sa Red Sea, sa Dead Sea. Di ba? So, dahil sa tungkod, anong ginagawa mo? Sabi ni Moises, di ba? May problema si Moises, hindi sila makalakad doon. But the problem is not the end of life, but it is the beginning of miracle. Sa problema ni Moises, wala na silang mapuntahan. Hinahabol sila ng mga Egypto, na tingnan nila sa kaliwa nila, puro, wilderness. Titingnan nila sa bundok. Titingnan nila sa harapan nila, dagat. There's no way out. But if you believe in God, when there's no way out, there is a way up. May daan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya anong nangyari, yung imposible na daanan, si Lord gumawa ng posible. It's not a magic, but it is the power of God. Can you imagine? Sinong makakagawa? Kahit pinakamatalinong architect, hindi niya pwedeng hatiin yung dagat para lalakad at dadaan ng mga tao. Ang pwede nilang gawin, yung bridge, di ba? Pero yung daan sa gitna ng dagat, walang makakagawa nun. Pero kayang gawin ng Diyos natin. Amen ba? Why? Because He is a miracle-working God. Ibig sabihin, He can do even the impossible. So, may mga situation ba tayo na parang imposible na makakatawid tayo sa pagsubok na yan? Di ba? Ang pinapakita, ang Diyos ang nagbibigay daan. Kahit sa mga napakahihirap na sitwasyon natin, God will make a way. Even there seems to be no way, God will make a way. Kaya anuman yung situation natin, there is always hope in the Lord, church. Kahit imposible, pwedeng gawin ng Lord na posible. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Dahil si Moses, nagtiwala siya. And the same with Joshua. Kailangan nilang dumaan doon kasi walang silang ibang dadaanan. At purihin ng Diyos, inayos ng Diyos si Joshua. Sabi niya, paunahin ninyo yung mga nagdadala ng Ark of Covenant. At sila'y naglinis. Sabi dito, pagkatapos sinabi ni Diyos, linisin niyo ang inyong sarili. Before, nadadaan diyan sila sa Jordan, kailangang maglinis muna sila. Hindi yung siguro, yung paliligo, kasama na yon. Pero higit sa lahat na sinabi dito ni Joshua ay yung linisin nila yung kanilang kalooban. Kailangan maglinis kayo. Linisin ninyo ang inyong sarili. At para pwede kayong makatawid dito sa impossible way. Hindi po yung awit na to dream. Alam pa yung awit na yon? The impossible dream. Praise God. Tandang-tanda pa ninyo yun, no? Hindi ko nga yata matandaan eh.
Di ba? Yung pangarap na parang imposible na matutupad mo. Pero alam nyo, kapag tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, yung mga imposible magiging posible. Amen? Noon, masaya ka na makasakay lang ng motor. Noon, masaya ka na makasakay ka lang ng kotse. Pero ngayon, nakasakay ka pa ng eroplano. Grabe. Praise God. Kaya tignan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya. Yung mga walang trabaho, maghintay lang kayo ng konti. Nag-aayos ng papers, maghintay lang kayo ng konti. Huwag muna kayong lumayas sa mga amo nyo. Kung nag-aayos pa lang kayo, ingat-ingat tayo. Amen ba? Praise God. At masigurado na yan kasi mas mahalaga sa inyo yung papel niyo kaysa sa trabaho muna ngayon. So, alam ko po na walang imposible sa Panginoon. Of course. Kaya magtiwala lamang po tayo sa Kanya. At napakaganda sapagkat silang lahat ay naglinis. Siguro humingi sila ng tawad sa Diyos. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Katulad dito rin, sa kwento dito po sa kwento, sa chapter 7 po ng Jericho, si Achan, nung sila po ay kinonquer nila yung Jericho, yung first city na dinaanan ng mga Israel to the promised land, ang Jericho po ang una pong kinonquer nila kasi para makapasok sila sa promised land. At nung sila ay sumunod sa Lord, nagtagumpay sila, na-conquer nila yung Jericho at the wall of Jericho. Ngayon, nung sumunod, mayroong mas maliit na naman na city. At can you imagine, napakalaki yung Jericho na conquer nila. Tapos yung sumunod ay yung Ai. Ba, may Ai na noon Ai. Artificial intelligence, di ba? May ay na nun. Sabi ni Joshua, ang sabi nila kay Joshua, maliit lang yung ay, sabi ganon. So, hindi na kailangang magpadala ng maraming sundalo. Alam niyo ang nangyari, kaunti lang yung pinadala nila, natalo sila. Kaya nalungkot si Joshua. Paano natalo? Napakalit ang ay. Napakalaki ang Jericho, natalo natin. Alam nyo, mayroon palang Achan, na si Achan, siya po ay naglihim. Yan, may sikreto. Yan, di ba? Tanungin mo yung katabi mo, baka may sikreto ka, sabihin mo. Yan. Minsan, hindi po masama ang sikreto pero minsan yung mga sikreto na yan, nagpapahamak yata. Yung mga asawa nating babae, magaling dyan. May, sabi ng mga lalaki, pag nag-usap-usap kami, may detector yung mga asawa natin. Mas matindi pa raw sa wifi. Hindi pa nangyayari, sa kanila nangyari na. Sabi ko, sobra nga yung wifi nila. Totoo ba yan? Matindi pa sa investigador. Pero sabi naman nila, parang tama naman sila. Sabi gano'n. So, dito po makikita natin na itong si Achan, mayroon siyang sikreto na kumuha pala siya doon sa Jericho. Yung kinonquer nila na lugar, ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong kukuha, lahat susunugin ninyo, anuman yung maano ninyong buhay, patayin lahat. Kahit hayop, lahat, wala kayong bubuhayin. So ang nangyari, itong si Achan, may sikreto siya. Kumuha siya ng tela, may mga kinuha siya na hindi dapat. Kaya alam niyong nangyari, kaya pala nung sila ay pumunta doon sa Ai, na napakaliit na city, natalo sila. May namatay pa na 34 na sundalo. Alam nang nangyari, kasi
Iyon ang sinabi sa kanya ng Diyos si Joshua. Si Joshua nung ipinalitan na natalo sila, pinunit niya yung damit niya. Paano nangyari yon? Paano nangyari na natalo tayo samantalang yung Jericho napakalaki na conquer natin? Yung Ai napakaliit lang. Bakit natalo kayo? Alam mo ninyo, nangusap ang Diyos sa kanila. Sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, may problema kayo. Yan. Alam niyo yung problema, yun nga, may sekretong tao doon na gumawa ng hindi maganda. Kaya ang sabi ng Diyos, kaya ang sabi ni Joshua, pinunit niya yung damit, umiyak siya, anong nangyayari dito? Kaya yung mga leader, lumabas na kayo dyan, ano ba, mayroon ba kayong ginawa? Bakit sinasabi ng Diyos na may gumawa sa atin kaya hindi natin natatalo ang Ai? So pwedeng magtapat na kayo. Pwedeng ilabas na ninyo yung sikreto nyo. Baron ba? Kung hindi tayo mananalo. Talo tayo. Alam mo ninyo, may nagtaas, sabi niya, ako po. Dahil walang magtaas kinuha pa nga nila sa palabunutan nakuha si Akan. Ang hirap talaga yung taong umamin. Kaya napapatagal ayaw umamin. Sabihin mo sa katabi mo, kaya umamin ka na. Bakit may aaminin ba ako? Sabi nung katabi mo Bakit? Di ba? So, walang amin. Siguro sabi ni por favor, pwedeng sabihin na ninyo kung sinong nagkasala. Sinong salarin, por favor. Kung hindi, mamamatay tayo lahat. Wala pa rin. Sige, ayaw nyo, magpalabunutan tayo. Nakuha tuloy ang pangalan ni Akan. Alam mo ninyo, during those days, kapag nagkasala ka, papatayin. Maganda sana kung si Akan lang pinatay. Kasama buong angkan. Buti na lang hindi noon ngayon. Bakit ganyan tingin nyo sa akin? Parang wala nang matitira. Parang walang matitira. Kaya nga pinalitan ng Diyos kaya ngayon ay panahon ng biyaya. Dahil kung hindi, patay tayo lahat. Kasi may mga sikreto tayo. Ay, lako po. Kaya kailangan alisin yung mga sekreto. Amen ba? Labas natin para maranasan natin ang Panginoon. Kaya alam niyo ang nangyari, itong si Akan, nung nilabas niya, ako po yun. No? Kaya inilabas lahat yung kanyang mga, di ba? At alam niyong nangyari, pinatay po sila at nanalo sa susunod na labanan. At pagkatapos na napatay po sila, ang sabi ni Joshua, okay, sinabi na naman to, pagkatapos sinabi ni Joshua, linisin ninyo ang inyong sarili. Then, bukas, sasalakay tayo. At purihin ng Diyos, nagtagumpay sila. Purihin ng Panginoon. Minsan may kailangang pang madamay para minsan matuto tayo. Diba? At salamat sa Lord. Wala namang hindi nagkakamali. Minsan normal lang daw ang magkamali. Pero ang hindi normal, yung alam mo ng mali, doon ka pa rin. Yan po ba tayo? Kung may mali, kailangang itama. Hindi yung tama, imamali. May pera Sabi ni Pastor Larry, yung nagnakaw ng mangga, kulong! Yung nagnakaw ng 5 million, hindi kulong. Kasi may abogado. Hindi lang po sa yan, around the world.
Kaya sabi nung pinapanood ni Pastora na bata, si ano ba yon? Ases. Tatanong sa bata no? Kaya sabi niya, huwag ka nang gumawa ng mali para wala nang itatama. Amen. Gumawa ka na lang ng mabuti para wala nang itatama kasi. Amen po ba? Praise God. So, hindi ko sinasabi, hindi ko kinukonsente na gumawa tayo ng mali. Pero kung halimbawa nakagawa tayo ng mali, pwedeng itama. Pwedeng iayos at tayo ay magpatuloy na sa Panginoon. Amen? Kaya nga araw-araw, binabago tayo ng Panginoon. And thank God, nagtagumpay po ang buong Israel. Nakaranas sila ng miraculous crossing doon sa Jordan River. Can you imagine? Dumaan sila sa napaka-imposibleng daan, nahati yung dagat, natuyo yung dagat para dinaanan muli ng mga Israel. Ito naman si Akan, na-conquer nila yung Ai. Bakit? Kasi nagpalinis sila, nawala yung kasalanan. Dahil ang problema lang talaga naman ng mundo, mga kapatid, lagi kong inuulit, ang pinakamalaking problema ng mundo, hindi kahirapan, kasalanan. Di ba? Kasalanan. Kaya nga kailangan makilala natin ang Panginoon na tunay sa ating mga buhay para malaman natin kung ano yung nararapat ayon sa kanyang mga salita. Purihin ng Diyos. Amen? So unang-una, cleansing, pakibasa natin, cleansing begins by identifying what separates from God. You from God. Ang ibig sabihin nito, ang paglilinis ay pag-uumpisa, yung pagkakilala mo na ikaw ay nahiwalay sa Diyos. Ikaw pala ay kailangang malinis kung alam mo na nalayo ka, na isiparate ka sa Panginoon. Alam mo, ang nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao ang kasalanan. Di po ba? Pero never si Lord ay lumayo sa atin. Hindi kailanman lumalayo ang Panginoon sa atin. Tayo ang lumalayo. Di po ba? At kilala natin ang ating sarili. Kaya nga napakaganda na kailangang may identify natin, makilala natin yung sarili natin. Before something can be cleansed, it must be first be recognized. Kailangan makilala natin yung sarili natin na we are not perfect, we are sinner, and we need God. Kasi habang sinasabi mo na wala akong kasalanan, wala naman akong ginawang kasalanan, tama naman ako, alam natin ang ating sarili. Kaya be humble in the sight of God. Magpakumbaba tayo. Many people say they want God, but they hold on to things that block His presence. Like Akan, si Akan, gusto nila ang Diyos. Gusto nila ang Diyos, pero may mga lihim, pero may mga humahadlang sa presensya ng Diyos. Di po ba? Kaya napakaganda na tayo ay maalis yung mga hadlang. Halimbawa, yun nga, gusto nating pumunta sa langit. Pero gusto nating pumunta sa kingdom of God. Pero ayaw naman nating sumunod sa king. Gusto nating pumunta sa langit, pero ayaw nating sumunod sa hari ng langit. Kaya anong pupuntahan natin? Langit-langitan. Ibang langit ang mapupuntahan. Kaya kailangan kung gusto nating pupunta sa kingdom of God, we need to obey the king. Amen? We need to recognize God in our lives na walang-wala tayo kung wala ang Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kaya kailangan tayo po ay magpakumbaba. Andiyan po ba kayo? Ang sabi ng Bible, you can't do nothing without me. Sabi ng Panginoon. Kaya napakaganda na tayo po ay laging nagpapakumbaba. Common barrier include, may mga barrier tayo, di ba? Di ba? Sa airport, may mga barrier na ganyan. At kung ikaw ay nagmamadali, hindi ka pwedeng, sumirok. Hindi ka pwedeng lumipad. Pero ni Pastora, nung wala na sa oras,
Barcelona yata yon. Mahuhuli na yung train. May sakit si Pastora pero hindi niya na, parang lumilipad daw siya. At nung dumating sa tren, tamang-tamang nagsara. May barrier pero hindi ko sinasabi na pwedeng dahil kailangan na lang yung kaya hindi naman yung masyadong para sa pila lang naman yon. Inano lang niya yon kasi nakasagabal sila. Kaya minsan yung mga sagabal talaga hindi ka makapupunta sa paroroonan mo. Kaya kailangan yung mga barrier, alisin natin para walang hadlang na makarating tayo sa langit. Amen ba? Para tunay na langit ang pupuntahan natin. Ano ba yung mga barrier ng buhay? Self-centeredness, living a life focused on our desire. Yan. Wala kang ibang ginawa kundi yung kagustuhan mo. Sige, kahit masaktan na, kahit masira na, basta gusto mo. Wala kang ibang plano, puro plano mo, hindi kasama si Lord. Kung gusto nating magtagumpay, ang sabi ng Bible, commit to the Lord whatever you do, and your plan will succeed. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng mga plano natin. Layunin natin sa buhay. Kaya minsan nagkabuhol-buhol dahil hindi kasama si Lord sa mga plano. Isama natin ang Panginoon, mga kapatid. And one thing for sure, you will be blessed. You will be blessed by God. And you will experience the miracle of God. Kung isama natin si Lord sa mga plano. Tignan ko lang. Hindi mo isasama si Lord. Lord, bahala na ako sa aking sarili. Naranasan natin yun eh. Kala mo, kaya mo eh. Kaya mo naman, kaya lang puro palpak. Pero salamat nung tayo ay nagsusuko sa Panginoon. Ang mas maganda yung plano mo, pero mas maganda pala yung plano ni Lord. Amen ba? Kaya commit to the Lord. Wag po nating anuhin. Sabi nung sa amin, naggagapas. Alam niyo naggagapas? Nagaane? Alam niyo yung kumpay? Sa Tagalog? Kumpay. Kailangan talagang ipaano sa Tagalog kasi Ilocano yung kumpay eh. Ginagamit sa panggapas. Okay na yan. Naintindihan na ninyo? Panggapas. Karet. Kaya, kakalito, no? Kaya sabi ni Brother Carlos, Pastor, ano daw ba yung salita natin sa langit? Tignan ninyo, tayo na hindi tayo nagkakaunawaan. Eh. Dagdag mo pa yung salita na, bahala na si Lord doon. Tayo muna dito. Amin ba? Ano ba talaga yung karet? Ilocano, Tagalog? Pwedeng Tagalog siguro, pwedeng Ilocano. Okay, panggapas. Hindi na tayo makalayo eh. So, sabi nung taga sa amin, ay, sana matatapos na rin to pag loobin ni Lord ngayong araw na ito. Ay, kahit hindi luluobin ni Lord, matatapos natin. Pagkatapos na sabi niya yun, nagapas niya yung kamay. Halos mahulog yung daliri. Kasi sabi niya, kahit hindi loobin daw ni Lord, matatapos. Yan, iba ang natapos. Kaya mga kapatid, alam ko po, huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Amen ba? Ang ganda po na magpakumbaba. Ay, oo nga, sana matapos natin. Dali namang sabihin yun eh. Bakit kailangan mo pang kahit hindi kalooban ni Lord, matatapos natin to? Oo naman. Pero wag mo, hindi ka naman inaano ni Lord eh, di po ba? Kaya magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ang mga plano natin, ang mga desire natin, ang mga ambisyon natin, dapat kasama si Lord. Kasama si Lord. Amen ba? Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, dapat kasama si Lord ha. Ulitin ko, hindi lahat ng nag-abroad na pabuti ang buhay. Ngunit lahat ng sumunod sa Panginoon, napaayos ang buhay. Amen.
Di ba? Gusto kong ulit-ulitin yon para hindi nating sabihin na okay na ako dito, okay na ako dito. Pero hanggat wala ang Diyos sa buhay natin, iba po yung buhay na nasa Panginoon. Praise God. Kaya nga sabi nung awit, di ba? Yung happy family if we are in the Lord Jesus. Amen. So ito po yung mga hindrances, yung mga barrier, fear, pride, selfishness, yung ikaw lang yung laging napapansin, yung hurts, nasaktan ka, ayaw mo ng nasaktan ka na, nabigo na. Kaya ayaw mo nang bigyan ng pagkakataon. Worries, wala ka nang ginawa kundi mag-worry. Distractions, offense, lagi kang nasasaktan, humihingi na nga ng tawad, di mo pa naman mapatawad. Yeah, kaya pwedeng sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na. Diba? Naghihintay siya, hindi mo malang mapatawad. Tingnan mo ito, oh. Ito ang tao, ito ang Diyos. Diba? Ito yung mga barrier. Ito yung dahilan bakit hindi tayo makalapit sa Diyos. Kasi, ang dami mong mga discouragement, ang dami mong mga grudges. Ibig sabihin, nagpipretend ka na okay ka, pero, diba? Materialism, walang mahalaga sa'yo kung hindi puro pera. Wala nang pero, puro pera. Pera na lang. Invey. Diba? Pinalaki yung bahay ng kapitbahay mo. Wala, pinabagbag mo rin yung bahay mo. Baka meron dito yon. Pinabagbag yung bahay ng kapitbahay. Pag hindi yung bahay ko. Wala, tinitignan yung kapitbahay. Napagod yun. Magpasalamat tayo, may sisilungan tayo. Hallelujah, magpasalamat tayo. Kaya nga pag naliligo ako, salamat Lord, may shower dito. Lord, ang bango yung kape. Naamoy ko yung kape. Lord, salamat po. Ang sarap pasalamatan si Lord. Amen ba? Alam nyo ba yung mga iba, wala silang pagliguan. Maliban sa walang tubig, walang bahay. Kung saan na sila abutin, doon na sila matutulog. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Kahit walang aircon, basta may air continuous. Electric pan. Ano kaya yung air continuous? Electric pan yun. Pay-pay. Diba? Noong COVID, diba, dito sa Espanya, problema nila yung mga tissue. Wala, nagpo-problema na, naibabalita, wala ng tissue. Problema ng mga Espanyol, lang tissue. Nagkakaproblema ng mga sari-sari. Sabi ko, tayo mga Pilipino, ang katumbas lang nun ay tabo. Basta may tabo, okay na, kahit walang tissue. May tabo naman eh. Pwede pang kahoy, pastor. Pwede pa yung kahoy. Ang dami nilang problema. Basta may tabo, pwede na yon. May newspaper, pwede rin. Sabi ng iba, yaks. Basta malinisan. Kaysa nakikipag-away ka ng tissue dyan, tissue lang. Ano po? Yeah. So, spiritual problem, ito po yung nagiging hindrances natin. Ano na maranasan si Lord, yung spiritual problem natin, condition. Alam nyo, kailangan maganda, mag-cleansing tayo eh. Alam nyo, kailangan mag-cleansing tayo. Baka may mga bagay na nandito sa kalooban natin na hindi natin namamalayan. Baka mayroon tayong any condition that weakens our personal relationship with God. Baka na-offend ka pala, discouraged ka ngayon, nakangiti ka lang, pero sa totoo lang deep inside, may dala-dala ka pala. Kaya kailangan mag-cleansing tayo. Patagal na yon, pwedeng patawarin mo na. Amen ba? Nagbago na nga eh, ikaw hindi pa nagbago. Kaya kailangan maging malawak din yung pangunawa natin. Amen ba? Lahat tayo pwedeng magbago.
Minsan kasi kapag alam nila na ikaw ay magnanakaw, hala, ang tingin nila sa'yo magnanakaw na forever. Pero pwedeng mabago po ang tao. Amen ba? Pwedeng magbago ang tao. Minsan ang sabi nila, ay, hindi na mababago yan. Oo, ikaw. Pero sa Diyos, walang imposible. Hallelujah. Kaya huwag nating tignan yung mga asawa ninyo, asawa na kaya kapatid na, di ba, sabi ni Pastor Larry, habang pinagpipray nila na mabago, dumadami yung aritos, yung hikaw. Noon dito lang yung hikaw ng lalaki, ngayon nandun na sa ilong. Habang pinagpipray, dumadami yung mga tato. Pero dumating yung time, hinipo siya, kinausap siya ng Panginoon. Ngayon ginagamit na siya ng Lord. Amen ba? Walang imposible sa Panginoon. Pag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay na ubod ng bisyo. Alam ko walang imposible sa Lord. At pwedeng mabago, ikaw nga nun di ba? Ang tigas-tigas mo, pero binago ka ng Lord. Ganon yun. Lahat tayo, matigas tayo, pero unti-unti binabago tayo ng Panginoon. Amen ba? So ito po yung mga dahilan, resulting from sin, neglect of prayer, hindi ka na nagpipray. Wala ka ng relationship sa Panginoon, kaya kailangan makarecover tayo, prayerlessness, hindi na nananalangin, lack of desire for God's Word, wala nang gana na makinig ng salita ng Diyos. Kapag nagsusocial media, 2 oras, kapag makinig, kapag magbasa ng words of God, 5 minutes, antok na. Lukewarmness, coldness, living in sin, lack of faith. Gustong-gusto mo nang nabubuhay sa kasalanan. Ito po yung mga dahilan na tayo po ay nawawala sa Panginoon. Mental struggles, internal challenges of the mind, yung isip natin. Kasi ang isip natin, this is the battle, spiritual battle. Ang isip natin, dito may labanan sa isip natin. Di ba? Kapag hindi natin na-overcome yung isip natin, pumapasok sa puso. Kaya kailangan ang battle ay kasama natin ng Panginoon. Maraming matatagumpay, pero pinaglalaruan sila ng sanglibutan. Kailangan mapagtagumpayan natin ang ating, dahil ang pinakamalaking kalaban natin sa mundo, hindi si Satan, ang kalaban natin ang sarili natin. Amen ba? Si Akan, ang kanyang kalaban ay ang kanyang sarili, hindi niya na yung kanyang sarili. Nakita niya na maganda siguro yun. Ang sabi ng Diyos, huwag mong kunin yan, huwag mong, kinuha niya. Dahil mahina na siya siguro, kulang na siya sa pananalangin, kulang na siya sa pananampalataya, nalinlang siya, na scam. Baka may mga ma-scam sa inyo dyan. Akala ko. Alam nyo ng karugtong nun? Akala ko mahal niya ako. Ayan. Akala ko totoo. Akala lang pala. Diba? Kaya mag-iingat tayo. Praise God. Kaya i-commit natin sa Lord. Mga dalaga, yung mga nanliligaw sa inyo. Mga dalaga, magsabi ng amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kailangan makakilala ang Lord. I-commit ninyo sa Panginoon. Ang mga nanliligaw sa inyo. Amen ba? Bakit mo siya sinagot? Kasi pastor, nag-effort siya. Sobra yung effort niya. Bakit? Kasi lahat ng pinupos ko, nagtatams up, pastor. Pambihirang pag-ibig na yan. Dahil lang pala sa katatams up niya sa mga pinupos niya, ay, ang lakas ng effort niya, pastor. Sabi ni pastor, mga dalaga, pwedeng ipakilala naman ninyo sa amin yung mga boyfriend ninyo. Wala nang umimik. Kung meron, kung wala, di wala ka munang ipapakilala. Mamaya lalapit kayo sa amin, umiiyak kayo. Bakit? Itong boyfriend, hindi nga namin nakilala yung boyfriend mo. Hindi mo pinakilala namin, kilala namin siya. Kaya yun ang maganda minsan ipakilala ninyo dahil baka kilala din namin. Pero hindi namin sisirain.
Amen ba? Ipag-ibig ninyo yan. Pero kailangan mapaalalahanan ng bawat isa. Amen ba? Dahil nais ng Lord na tayo ay maranasan natin ng Panginoon na maayos ang buhay natin. Negative. Ito po, kapag tayo po ay malayo sa Panginoon, wala ka nang ginawa kundi manghusga. Ay, yung kapitbahay namin, lala. Dami mong mga sinabi. Ito po yung mga anxiety, yung worries, guilt, shame, hopelessness. Nawawalan na tayo ng pag-asa. Confusion about God's will. Kalooban mo ba talaga, Lord? Alam mo na ngang hindi mananampalataya. Amen ba? Alam niyo bakit ko sinasabi ito? Minsan mag-asawa nga kaming mananampalataya, magkakaproblema pa eh. How much more kung hindi Christian yung asawa mo? How much more kung hindi siya nakakakilala sa Lord? Pastor, namumungay nga yung mata. Yun na naman. Ilala kong adik ka eh. Kalahin mo ba naman, Pastor, pungay na pungay yung mga mata niya. I-adik nga. Siyempre hindi niya mahalata yun kasi mahal di ba? Paglalaban yon. Ako ang masama doon. Kasi kung mahal niya talagang hindi niya nakikita yung Makilala ko ni Pastora, hindi niya wala siyang ibang nakita kung hindi yung kagwapuhan ko. Daming nagsasabi sa kanya, ay wag yan! Kaya minsan nasabi ni sana pinakinggan ko sila. Di ba? Minsan mahirap mong kontrahin talaga pag may ibang nararamdaman. Ipaglalaban niya. Pero sabi niya, kung alam ko lang, yun na. Amen. Buti na lang, bati na po kami ni Pastora. Dahil kay Lord, nag-cleansing na. Dati yun. Pero salamat sa Lord, binabago tayo ng Panginoon. Amen ba? Naayos tayo. Gaano man tayo kasama, pwedeng ayusin ni Lord. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Wow, praise God. God is a living God. A miracle God. Amen ba? Alam mo, ang tunay na himala ay yung bago na buhay na nabago. That is the true miracle, church. Siguro sa church natin, walang masyadong gumagaling. Pero mas gugustuhin ko, walang gumagaling na mga sakit, pero may mga buhay na nababago. Amen. Yung dating drug addict na yon, di ba? Mga nagpapatotoo sa Las Rosas, dating drug addict ngayon, hindi na purihin ng Diyos. Binago na ng Panginoon. Yun ang napakagandang himala. Kasi may mga alam ako, may mga kilala ko, pinag-pray namin, gumaling na siya. Nung gumaling, wala na naman sa church. Naksidente ulit, bumalik sa church. Nung gumaling, umalis ulit. Sabi ng mga kapatid, Pastor, anong gagawin natin? Sige lang, ipag-pray lang natin. Malay natin yung pangatlo. Sabi ko, basta ipag-pray natin na makakilala kay Lord, na magpatuloy sa Panginoon. Minsan hanggang pangako lang Di ba? Dapat hindi tayo hanggang pangako lang. Tutuhanin natin dahil si Lord ay seryoso siya. Ang ating Panginoon ay seryoso siya na mahal ka. Huwag nating biruhin ang Lord. Dahil totoo ang Panginoon. Binigay niya yung kanyang buhay sa krus. Totoo yun. Hindi ganun kadali ang ibigay yung buhay niya sa sanglibutan sa atin. Diyos siya, Pastor Iyon nga Di ba? Diyos siya na lumikha ng langit at lupa, pero nung niligtas niya tayo, hindi niya tinignan yon. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Grabe yon. Mula sa taas, bumaba siya. Ang tao, iba. Tumaas lang ng konti, nagbabago. O, di ba? Yung mga iba, Pastor, hindi pa tumataas, nagbabago na sabi ko na nga Maintindihan mo pa yung tao na umangat siya ng konti, nagbago, kaysa yung hindi pa tumataas, nagbabago na. Andyan po ba tayo?
Praise God. Ang nais ng Lord, tayo po ay magsuko, tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon sapagkat walang-wala tayo kung walang Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay nasa sa atin, purihin ng Diyos, walang bagay na hindi niya kayang gawin sa ating mga buhay. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon. At yan ay nararanasan natin sapagkat ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Emotional struggles, ito na yon. Diba? Kaya nga may devotion tayo para maayos yung mga emotion natin. Devotion, kapag walang devotion tayo, di ba? Ay puro emotion. Imo-imo. Nanonood lang ng teledrama. Halay, isang timba na ng iyak. Isang timba na ng luha. Pero mga kapatid, ang kailangang luhaan natin ay ang ating mga mahal sa buhay. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Amen ba? Praise God. Cleansing through repentance and prayer. Kailangan nating, God's instruction in Joshua is clear. We can experience God with clean life, pure heart, no idols. Baka may mahilig pa dyan na ludi. Yan. No idols or pure motives. Kailangan po ay pure yung motibo natin. Cleansing happen through repentance. Repentant means ang paghingi ng tawad, ang kahulugan nito ay not just feeling sorry, but turning away from what separate us from God. Ang ibig sabihin ng pagpapatawad, paghingi ng tawad ay yung, di ba, hindi yung umiiyak ka, tawarin mo ako. Pero ayaw namang magbago. Di ba, minsan may ganon, iyak ng iyak. Pero ayaw namang baguhin yung buhay. Ang tunay na pagsisisi ay yung baguhin ang buhay natin. Amen. Kapag humingi na tayo ng tawad, wag na nating gawin. Di ba? At humingi tayo ng lakas sa Panginoon. Prayer becomes the place where we say. Ito po yun, repentance. Ang paborito mong awit noon, My Way. For this is my way. Ngayon, nung nasa Panginoon ka na, God's way na. Amen? Ang kalooban ng Lord ay mas maganda sa mga kaparaanan natin. Hallelujah. Hindi po magkakamali ang Panginoon. Ito po ang buhay na wala. Ito po yung, kasi may trono po sa buhay natin, mga kapatid. There are throne in our heart. At kung sino yung nakaupo sa trono ng ating puso, iyon ang nagre-reflect sa buhay natin. Kapag yung self ang nakaupo sa buhay natin, sa puso natin, ay ito po yung mga meron sa buhay na ito. Pride, selfishness, lahat na po yan, disobedience, unforgiveness, diba? Dumaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Yan, yung mga gustong-gusto ng mga nakaupo, yung sila, yung Diyos sa kanilang buhay. Parang gano'n na lang, parang ikaw yung nasusunod sa buhay mo. Walang pakialam, mali, tama man o hindi, basta masaya ka. Ito po yun. Hindi kasama si Lord, yun na po. Jesus is outside of your life. Kaya, andyan lahat, giving up easily, wala ka nang ginawa kundi sumuko sa mga problema, wala nang Pero ito po naman yung buhay na ang Panginoon ay kumukontrol sa buhay natin. Si Kristo ang nakaupo sa ating puso. Amen ba? Instead of self, Jesus rules. Jesus direct one's plan and desire, bringing peace in order to life. Hallelujah. Self-submit to Jesus. Kaya tingnan po natin, di ba, noong hindi po tayo nakakakilala sa Panginoon, wala tayong direksyon sa ating buhay. Di ba? Sabi nung isang kapatid, can you imagine, kaya kong matulog ng 5 days. May tama pala. Yan. Yung isa naman, alam mo, kaya niyang itaya ng isang gabi yung swinildo niya. Kaya puro negative laging nag-aaway yung mag-asawa kasi wala nang maibigay sa asawa na itaya. Pero salamat sa Lord, sabi nung isang kapatid, noon wala akong naiipon. Pero nung nakakilala ako sa Lord, kahit ayaw kong mag-ipon, nakakaipon na ako. Bakit? Kasi naging positive na yung buhay mo. May cross na. Andyan na si Lord. Kasi kung hindi si Lord ang mapapasabuhay sa buhay natin, alam natin, magkakaroon tayo ng peace and rest.
Di ba? Rest in peace. Ba't napunta tayo sa rest in peace? Di ba? Kasi ang rest in peace nagagamit lang sa mga patay. Pero alam nyo, kahit hindi ka papatay, kung nasa Panginoon ka, there is rest and peace in you. Amen? Hindi kailangang mamatay ka para magkaroon ka ng rest and peace. What you need is Jesus Christ. What you need is the Lord. The Bible says, "Come to me, all of you who have heavy laden." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Minsan ang sabi nila, mamatay na nga para mapahinga. Ay nako po, kapag wala ka sa Lord, baka mas delikado yung pupuntahan mo. Church, we have two destiny, either heaven or hell. Siguruhin mo, bago tayo mamatay, doon tayo pupunta para may kapayapaan tayo. Pero kung hindi tayo nakakilala sa Lord, I'm sorry to say, walang rest in peace doon. Because only Jesus, we can found rest and peace only in Jesus. Yan po ba tayo? Ba, parang walang mag-amin Pag-usapan lang yung rest in peace parang pinapakinggan na ninyo ng mabuti. Baka ma-rest in peace ako dito, pastor. Sa Panginoon, amen po ba? Hindi na kailangang mamatay ka para may rest in peace. Kahit buhay ka, may rest in peace tayo. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Amen! Hallelujah! If Jesus control your life, every day will become peace. Well, hindi man perfect, pero mayroon pong healthy na relationship natin sa Lord. Then number 3 last, signs, wonders, and miracle come after cleansing. Reward of cleansing. Tingnan ninyo, nung nalinis ang mga Israel, can you imagine, nagtagumpay sila sa Ai. Noong nalinis na sila, dumaan sila sa Himala. Tumawid sila sa dagat, sa ilog. Purihin ng Panginoon. If we are cleansed by the Lord, kung naghingi tayo, sabi dito, rewards of cleansing, experiencing God, victory, transformation, conquering, promised land. Wow. Hallelujah. Crossover, impact on fruitfulness, outpouring of the power of God. God promises follow obedience, cleansing positions us to receive. Amen po ba? Kaya tignan ninyo, may mga gumagaling sa kanilang sakit kahit hindi na nagpa-doktor. Hindi ko alam kung maalala noon si Sir Carmen, okay ba yun si Sir Carmen, di ba? Nung pumunta ka sa EGR, may ano ka sa puso. Tapos nung bumaba ka, parang wala na silang nakita na ano sa puso mo kasi ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Alam ba ninyo na ang pagpupuri sa Lord, yung pag-worship ay nagpapagaling? Kung may mga problema ka, bigay mo sa Panginoon. Kaya minsan ang sabi nila, pastor, hindi mo na ako makapunta sa church kasi may problema ako. Mali. The more na may problema ka, lalo kang pumunta sa church. Amen ba? Kasi gusto kong mapag-isa. Hindi rin, pagpiyastahan ka ng mga demonyo. Kapag nag-iisa ka na may problema, punta ka sa church. Gawin mo yung nais ng Lord. Purihin mo siya dahil we are born to worship God. We are created to worship God. Ito po yung layunin ng buhay kung bakit tayo nilikha upang sambahin at purihin siya. Gawin mo yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Kahit may problema ka, pastor, lalo na kung may problema ka. Kahit wala kang pera, lalo na kung wala kang pera. Purihin mo ang Lord. Amen. Alam mo ba na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan ng mundo? Kaya ngayon yung sinasabi ko, ang tao hanap ng buhay. Hanap buhay. Dahil sa kasusobrang hanap buhay, hanap patay. Wala na, hindi na humihinga. Linggo, part-time, sige, trabaho. Kaya minsan sabi ko, sister, humihinga ka pa. Oo, pastor, humihinga pa ako. Ang sipag-sipag talagang mga Pilipino. Pero mga kapatid, hindi masama na hanapin natin ang buhay kung kailangan hanapin natin yung nagbibigay buhay. Kailangan matagpuan mo ang nagbibigay buhay.
Kahit hanap-hanap ka ng buhay dyan, ngunit hindi mo kilala ang nagbibigay buhay. Kaya mamaya, imbis na hanap buhay, patay. Hanggat hindi mo matagpuan yung nagbibigay buhay, patay. Diyan po ba tayo? Totoo ba yun, Pastor? Oo. Anong sabi ng Bible? Ang aayaw sa akin, ang sabi ng Panginoon, ay naghahanap ng kamatayan. Ngunit, ang naghahanap sa akin ay nakakatagpo ng buhay. Amen po ba? Those who find me, those who seek me will find life. Kaya purihin ng Diyos, kahit wala kang trabaho, basta nagpapatuloy ka sa Panginoon, gagabayan niya tayo. Wala kang pera ngayon, pero ngayon lang yan. Lord will provide. Amen po ba? Pero siyempre, maghanap tayo ng trabaho. Praise God. Hindi mo sasabihin, Lord, you will provide. Nandun ka na lang. Hindi. Kailangan, maghahanap tayo din. Amen ba? Pero kung wala muna, maghintay ka lang. Huwag kang mabagot. Amen ba? Because God is a miracle working God. Magpatuloy ka lang na sumunod, magpalinis sa Panginoon at ibibigay sa iyo ang ating mga pangangailangan. Victory. God is our victory, our freedom, our healing, revival, answered prayers, fruit of the Spirit. Amen po ba? Ang tao, self-centered, siyang lagi yan, relationship, materialism, spiritual problem, mental struggle, emotional struggle. Kaya alam mo ninyo, ang pinagpipilian lang sa mundo, dalawa lang. Whether we like it or not, either God or the God of this world. Amen po ba? Minsan, dadalawa lang ang pagpilian ng tao. Minsan, hindi pa alam. Lalo na pag-apat kayo yung pinagpipilian, lalo na. Dalawa lang. Amen? The Lord, heaven, or hell. Andyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya wag tayong magkakamali. Amen? Dahil kahit yung lasing, alam niyang piliin kung saan niya gusto. Tanungin mo yung lasing kung gusto niyang pumunta ng langit. Oo, gusto kong pumunta ng langit. Sabi niya. Lasing pa yon. Itayo pa kaya? Kaya lang, gusto niyang pumunta ng langit, pero yung ginagawa naman niya, kilos papuntang impyerno. Di ba? Kaya, hallelujah. Sinong gusto na makasama si Lord? Sinong gustong makapunta sa langit? Amen. Praise God. Cleansing is the key to experience God. Ang Diyos ay buhay. I pray na ang bawat isa sa atin ay maranasan natin ng Panginoon. Diyos na buhay siya. May problema ba tayo? Nagpapagaling siya, nagpapalakas, nagpapatatag. Tayong lahat ay tumayo na, mga kapatid, sa oras na ito.